Samantala, hindi lang po mga investor ang agrabyado sa Aman Future Scam sa Mindanao dahil pati po yung may-ari ng compound na ginamit sa mga transaksyon at operasyon ng Aman ay napapagdiskitan daw ng mga nalokong investor kahit wala umano silang kinalaman sa scam. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jiggy, matapos ng pahintulutan ng may-ari ay eksklusibo na pasok ng GMA News ang compound kung saan nag-operate ang Aman Futures Group sa Pagadian. Nabatid na humigit kumulang 3 taon na nakakaraan nang gawin nilang caretaker ng compound ng mag-asawang Nonoy at Ning Paluna. Naawa lamang daw ang may-ari ng bahay sa mag-asawa kaya ginawa silang caretaker. Isang silijiki sa harap ng bahay ang nagsilbing tahanan ng mga Luna. 2 taon na nakakaraan nang mamatay ang mister ng may-aring babae kaya pirmihan na sila nasa Maynila. Itong Pebrero nagpaalam daw ang mag-asawa na may itatayong negosyo pero di raw nabanggit ito kung ano. Nang minsang umuwi raw sila sa Pagadian, doon na lamang doon nila nabatid na Aman Futures Group pala ang pinatatakbo ni Luna. Nang tumakas ang mga Luna noong September 26, dala nila ang pera ng mga investor matapos bumagsak ang operasyon ng Aman Group sa gilid ng dating opisina. Makikita, Jiggy, yung 2 kahadiyero na ginamit daw sa operasyon ng Aman Group. Ginamitan daw ito ng acetylene ng mga galit na investor ng mabatid na tumakas na ang mga taga-Aman pero wala raw nakuha ang pera sa nasabing mga kaha. Pati ang bahay ng may-ari, di rin pinaligtas ng mga galit na investor. Walang kasangkapang itinira sa loob ng bahay. Ultimo raw kalititang bagay, tinangay. Nakapaskil na ngayon, Jiggy, sa paligid ng compound ng mga tarpaulin na nagsasaad na private property, no trespassing. Gusto raw linawin ng tunay na may-ari ng bahay na maging sila ay biktima rin ng Aman Group. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.